magandang gabi sa inyo mga ka-low carb, Luzon, Visayas at Mindanao. Uncle Justin, ngayon po ang ating ika-22 episode ng Kwentong Low Carb. Ngayong gabi, July 28 ay isang napaka-espesyal na gabi at episode ang ating i-broadcast ngayon sapagkat ito ang aking ikalawang anibersaryo bilang low carb practitioners. So, ngayong gabi ay ating isi-share ko sa halip na ang ating mga low carb leaders ang ihingad natin ng kanilang mga low carb journey and victories ay si Uncle Justin, ang inyong lingkod, ang magbibigay ng sharing sa aking low carb journey sa loob ng 2 taon. By the way, para sa kalaman ng iba pang mga bago lang pumasok at nakinig dito sa ating programa, ang Kwentong Low Carb ay isang live stream program ng Life Without Rice Movement. Ang Life Without Rice Movement ay isang national advocacy para sa low carb movement or pagbabawas ng carbohydrates sa kanilang mga pagkain at pangunahing iuna sa kanilang meals ang mga karne, fats at ilang mga non-root crops na gulay. So ngayon pong gabi ay kasabay ng ating special broadcast ay makakapiling natin ng ilang mga low carb leaders sa loob ng Life Without Rice Movement. Ganon din ang ating program ngayong gabi, simula ngayong alas 6 ng gabi hanggang kinabukasan, bukas July 29, ay mamimigay tayo ng libreng e-book. Ito po ang e-book na ipamimigay natin. Dali iyon. Ito po ang e-book na ipamimigay natin, ang Low Carb for Beginners. Itong Low Carb for Beginners na ito ay mayroong 20 katanungan, basic na katanungan ng mga nagnanais na pumasok sa low carb living o sa kanilang pagpapalit ng lifestyle sa pamamagitan ng nutritional intervention. Ang mga taga-subaybay ay hinihikayat na mag-feedback nga kung tama ang aking audio, kung naririnig ba ako ngayon sa aking broadcast at sapagkat kanina ay meron akong kakwentuhan dito sa studio at paminsan-minsan ay hindi niya ako naririnig. Ganon din, hindi ko siya naririnig minsan. At nag-aalala ako, baka ayun, merong maraming salamat Lynn Natumban, ano? Opo, malinaw. Okay, maraming salamat Lynn at una kang nakadalo dito sa ating live broadcast. Okay. Si Uncle Justin, ganito po ang magiging narrative ng aking daloy ng aking narrative ng ating program ngayong gabi, no? Number 1 ay ipapakilala ko na maikli si Uncle Justin, ang inyong lingkod, ano? Maikli lamang at pangalawang bahagi nito ay kung ano yung mga key points ng karanasan ko or ganito para hindi ako nalilito, no? Magsasalita ako as third person. So sa karanasan ni Uncle Justin ay isasalaysay ko ang mga major o sabihin natin key points ng kanyang 2 years low carb practice, no? Simula doon sa bago siya mag low carb, ano ang kanyang health situation. Pangalawa, noong siya ay mag low carb na. At pangatlo, ano yung mga lessons at mga tagumpay na nakuha niya at mga lessons na natutunan ni Uncle Justin
dito sa loob ng 2 taon ng kanyang practice ng pag-lifestyle change tungo sa low carb. Okay? At sapagkat ngayon ay ikalawang anibersaryo, paulit-ulit kong sinasabi ito mga ka-low carb ang July 28 ay very important, very historic at napakamahalaga para kay Uncle Justin sapagkat dito nga nagsimula ang kanyang pagbabago, no? Ang tawag ko dito ay ang July 28 nagsimula ang paradigm shift ng kanyang framework ng pag-iisip at ng lifestyle. Itong lifestyle na ito ay tinawag kong revolutionary and radical. Very radical and change na ginawa ko dito sa pag-shift ng aking lifestyle because nag-start ako ng low carb 2 years ago at the age of 64. So senior na ako, late ko na natutunan, late ko na natuklasan ng low carb lifestyle at the age of 64, At yun na nga, sabi ko, ibig sabihin 64 years akong kumakain ng kanin at iba pang mga carbs, At generally sa ating isipan ay napakahirap na baguhin yung ganon. At therefore, kinakailangan ng isang revolutionary and radical shift mula doon sa high carb tungo sa pagiging low carb practitioners, At okay. So, babaguhin natin ang flow ng ating program ngayon. From time to time, may magbibigay tayo ng shout-out at pagbati mula kay Bebot Magpantay. Congratulations, sir, on your 3rd year journey. si Bebot ay nag-advance, 2nd year pa lamang po ang aking journey ngayon, 22 to 24. Okay, maraming salamat kay Bebot. Ang isa pang tampok dito sa ating program ngayong gabi, hindi structured yung ating presentation ngayon, ay ang aking pagbibigay ng libreng e-book. Nuulit ko, mamaya po ay ipopost ko dito sa thread kung paano makukuha ang libreng e-book. Ito pong e-book na ito ay isang 60 pages na e-book at compilation ito ng iba't ibang mga basic questions ng mga low carbers, mga beginners, na nagsisikap na maging lifestyle nila ang low carb lifestyle, At may mga ilang mga bonus article ako dito, Ngayon, ipopost ko doon yung isang link kung saan nila ma-access. Ang lahat ng nakakapanood ngayon ng aking live stream ay bibigyan ko sila ng libreng e-book. Itong nakikita nyo sa screen ngayon, Low Carb for Beginners. Kung paano yon, ipopost ko mamaya yung link para i-fill up nyo lamang ang basic question, name, weight, height, ganong information at ibibigay ko afterwards ang link para ma-access nyo at ma-download itong e-book na ito. Magsisimula ang aking pamimigay doon sa mga low carb at mga interested individuals na maunawaan ng low carb simula alas 6 ng gabi ngayon hanggang kinabukasan bukas 29 ng alas 6 din. So meron namang mark doon sa email or doon sa aking Google link. Makikita doon, naka-indicate doon kung anong oras siya nag-submit ng kanyang request to avail the complimentary copy of Low Carb for Beginners e-book. So yung lalagpas po doon sa 6 p.m. bukas, 6:01 onwards, hindi na po natin mabibigyan dahil after that ay on sale na po ang ating e-book ng 500 pesos per copy, Although simula bukas ng alas 6 ng hapon
ay on sale ang ating tinawag nating nasa promo price ang ating ebook ng 50% off. So that is about 250 lamang ang babayaran. Pero mula ngayon, alas 6 hanggang bukas ng alas 6 ng hapon ay pamimigay ko ng libre. Okay, maraming salamat mga ka-low-carb. At magbigay pa tayo ng isa pang shoutout. Cheers to health, Sir Justin. Sabi naman ni Sonson Plaza. Si Sonson Plaza ay kung yung matatandaan ay isa sa siya yung 21st episode guest natin. Okay. Maraming salamat, Sonson. At ganun din, bigyan natin ng shout-out si Aldrin de los Santos watching from Naga City, Camarines Sur. Maraming salamat, Aldrin, dyan sa Naga City, Camarines Sur. Alright. Bago tayo magsimula mga ka-low carb doon sa aking mga ikukwento at mga isi-share na mga sabihin natin key points ng aking narrative, ay imbitahan natin dito sa ating studio, sa ating virtual studio, ang ating kaibigan na si Ivory Labaw Sayed para magbigay ng kanyang mensahe para sa ating anniversary special. So, okay, magandang gabi sa iyo. Tingnan natin. Magandang gabi. Okay, yan. Naririnig mo ba ako ngayon, Ivory? Hello, good evening, Sir Justin. Ivory. Good evening po. Okay, ipagpatuloy natin ang ilang sharing na ni Uncle Justin. Si Uncle Justin, ang inyong lingkod ay isang 64 years old. Teka, alisin natin ito. At nagsimula ng low carb noong July 28, 2022. At nang mag-isa. Initially, nagkusa lang si Uncle Justin na matutunan. Nag-aral ito prior to that para maunawaan ng lubos ang low carb lifestyle. Okay. So prior to LC living, si Uncle Justin ay isang development worker. Ang tawag sa mga nagtatrabaho or very active sa mga civil society organizations, sa mga non-governmental organizations, mga people's organization, ay mga development workers. Tayo ay nag-initiate ng mga development programs sa grassroots, sa iba't ibang mga sectors, lalo na sa grassroots. So, mahaba ang aking karanasan at panahon na ginugol since 1980. Since 1980 ay nag-involve na tayo sa grassroots development work, sa organizing and education work sa grassroots. During that time, estudyante pa ako ng political science noong 1980 at gumraduate ako around 1981 at nag-full-time na ako from then on. Ang naging community or sectors na nafokusan ko ay ang youth and students, ang urban poor dito sa Metro Manila, ang mga workers, ganoon din ang mga farmers and fisherfolk na hanggang ngayon ay kapiling natin sila. So yan po yung isang aspect ng gawain ni Uncle Justin. Ang ikalawang aspect naman ay ang pagiging political consultant. Political consultant tayo ng several local government units ng mga ilang mayor at several governors. Ganon din ang ilang mga congressman at kaibigang municipal and city councilors and even board members sa mga probinsya. So sila yung ating nakaka-partner para mag-synergize, kung tawagin, mag-merge at mag-synergize ang local government functions doon sa social integration, kumbaga yung pagsasanib ng government at ng
civil society organization. So yun po ang ating gawain at ilang political consulting para sa na binibigay nating serbisyo para sa mga LGUs. So subukan muli natin si Ivory, no? Okay, Ivory. Okay. Hello, good evening, sir. Can you hear me now? Hindi kita naririnig, pero naririnig ka ng audience. Okay. Oh. Okay, sabi ni Ellen, naririnig po kayo dalawa, Uncle. Okay, sa akin lang siguro ang diferensya. So magpatuloy ka na sa iyong mensahe. Go. Okay. Hello everyone who are watching us right now. Good afternoon. It's afternoon here in Qatar. And good evening to all the viewers there in the Philippines. Uncle Justine, congratulations and happy second year low carb anniversary. Congratulations on reaching your second year low carb anniversary. And your dedication to prioritizing health and wellness is truly inspiring. Keep up the amazing work, and may you continue to see the benefits of this lifestyle for years to come. And also, I want to congratulate you on your book launch, your new ebook launch for beginners. So I am so proud for all the hard work and dedication you put into creating this amazing resource for health and wellness. And for those who want to kickstart their own lifestyle journey, kindly check out Uncle Justin's new ebook. And for sure, it will answer all your questions. You'll find helpful tips and valuable insights on how to live a healthy lifestyle. Again, Uncle Justine, happy second year low carb anniversary and congratulations. May your journey continue to be successful and motivational to others. God bless you and more power. Okay, mga ka-low carb, dispense po sa inyong lahat. At nagkaroon ako ng technical problem sa aking side. Nawalan ako ng linya, naputol bigla ang aking internet. Ano? So muli, balik natin si Ivory. Maraming salamat sa iyo, Ivory, sa iyong mensahe. Actually, pinakinggan ko na ang iyong mensahe doon sa FB Live sa aking cellphone. So, You're welcome po, you're welcome. Kaya, hindi pa rin. hindi pa rin kita naririnig din. So, ganun pa man, mulit, napakinggan ko na ang iyong mensahe at ilang mga tips doon sa ating mga low carb beginners. Padayon! Okay. Okay, bye-bye. Alright, so yan po si Ivory at maraming salamat sa iyong pagbati sa ating ikalawang taon at anibersaryo dito sa ating low carb living. So ito ang sinabi ni Giliw, ano? Ang sakit ng aking linya, ang aking internet system is kapag medyo maulan, naglolo ko. Dito sa aming lugar sa Marikina ngayon ay medyo maulan, ano? Medyo umaambon, pabugso-bugso paminsan-minsan, ano? Okay. Binabanggit ko kanina yung ilang mga sharing ni Uncle Justin na bago ang low carb lifestyle na sinubukan ni Uncle Justin ng pagpasok sa low carb lifestyle ay isa siyang development worker na kinabibilangan na involved siya sa iba't ibang mga people's organization, non-governmental organization,
at mga civil society organizations. At the same time, ay nagsisilbi si Uncle Justin bilang political consultant sa mga local government units, including governor, mayors, at ilang mga local officials, including some congressmen, para sa kanilang mga social development work at pagtulong natin sa kanilang pag-build, pag-empower ng grassroots sa pamamagitan ng pag-organize at pag-empower sa mga civil society organization sa mga localities. Okay. Ang iba pang mga highlights kay Uncle Justin ay, number 1, bago ako magsimula sa low carb living, tayo ay very active sa pag-advocate ng traditional and alternative medicine. Isa tayo sa mga naging aktibo para maipasa itong Traditional and Alternative Act. Naging batas ito at hanggang doon sa mga implementing rules and regulation ng Alternative and Traditional Medicine Act. So, at the early 80s, sa period na yan, ay malakas talaga ang aking leaning doon sa traditional medicine and alternative medicine. Sa mga herbal medicine ay nag-advocate tayo dyan. In fact, isa sa mga naging client ko na mga local officials ay inadapt ang ganyang program na tinatawag na herbal garden sa bawat homeowners association doon sa kanilang lugar in somewhere in Quezon City sa na inadapt nila ang ganitong mga program. Ganon din itong ganitong advocacy ko during that period ay nangangahulugan ito ng mababa, kung hindi hindi ako ganon ka-kumbinsi na gamitin ang mga tinatawag na chemical and synthetic based medicine, ang mga gamot na mga pills, ang mga syrup, ang mga injection, ang mga vaccine. Mababa ang aking sampalataya sa mga iyan. At in fact, even during the pandemic period 21-22, ay inubliga ng gobyerno na magpabaksin ang lahat para di umano may depensa, may protection ng immune system ng mga mamamayan laban sa COVID. Pero noong panahon na yan ay tayo ay nasa department, DILG pa tayo noon, at ako lamang sa lahat ng empleyado ng DILG. Isa ako, I think dalawa kami, doon sa buong DILG force ang hindi nagpa-vaccine. Ipaniliwanag nila kung bakit, hiningan ako ng paliwanag kasi nag-survey sa lahat ng empleyado kung bakit tayo ko. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Hindi ako sampalataya dyan sa vaccine na yan na makakatulong sa akin. So, in effect, pati si Giliw, ang aking mahal na asawa, ay hindi rin nagpa-vaccine. So, at ito ang very ironic because during the period na ng pandemic ay very limited ang pagkilos ng mga tao, ay dine-demobilize talaga nila ang mga tao. Pero bukod tangi, ako ang biyahe ng biyahe kahit na pandemic. Dahil nga wala akong vaccine, so wala akong maipakitang vaccine card sa airport, kasi per region, sa iba-ibang region ako bumibiyahe. So naobliga ako ngayon na i-COVID test. I-test nila doon sa airport, dito sa terminal, sa mga terminal ng sa mga airport natin ay may mga COVID, parang laboratory, so salaksakin nila yung aking ilong hanggang sa mapaubo-ubo ka. Pero
sa lahat naman ng pagkakataon na ako ay tinitest sa laboratory sa mga airport, ay negative lagi. No? Kaya nakakaparot-parito ako sa iba't ibang mga rehiyon at mga lalawigan para sa mga ilang gawain na pinatutupad natin kaugnay doon sa ating programa sa DILG. I was the Program Development Officer of the Bantay Corruption during that time, at ang Bantay Corruption is the banner program of the DILG. So tayo ang nag-iikot sa mga regions, even during pandemic. Okay. So pinatunayan ko na hindi balakid, meron o wala kang vaccine ng COVID, ay hindi ka tatamaan. Pinaka-basic doon ay yung immune system natin ay mapalakas. Internally, kailangan natin mapalakas ang ating immune system, at yun ang tunay na depensa laban sa mga any microbial or viral attack sa ating system. Okay. So may ganyan ngayon na rin si Apo Balbin. Ako din, walang vaccine. Tama. Okay. So yun ang ilang mga key points para kay Uncle Justin. Mababa ang aking sampalataya sa pag sinabi kong chemical and synthetic based na mga medicine, hindi yan tunay na nakakagaling, hindi yan nakakalunas ng mga sakit ng mga tao, at sa katunayan later na nasusubaybayan ko, na obserbahan ko, lalong nagpapanatili ng sakit sa mga tao itong mga synthetic and chemical based na mga sakit, na mga gamot. Okay, bakit sabihin natin, bakit ako nag-practice ng low carb? Sa iba't ibang mga pagkakataon, may mga nakakakwentuhan tayo na kaibigan at mga kakilala, at maging sa social media na nagpa-practice o nagpo-promote ng low carb lifestyle, or low carb diet kung tawagin nila. So, noong simula actually ay hindi ko rin automatic na tinanggap, Hindi rin mabilis sa akin na natanggapin at i-adapt ang low carb. May ilang mga pagdududa ako noong siguro mga 3 months before July 2022, ay may mga pagdududa ako doon sa lifestyle na yan. Sabi ko, ang unang nasa isip ko noon ay that is not sustainable, because ang aking involvement kasi ay grassroots. So the grassroots cannot be to some extent maging partner to advocate the low carb, dahil grassroots, kung anong pagkain doon, basic ang kanilang pagkain, kahit kanin lang ay nairaraos nila. Kaya sabi ko, paano ngayon ito i-adapt in general population ng ganitong ang dinedevelop ko kasi sa aking isipan noon ay it is not the diet per se, kundi paano mai-adapt ito ng national government as a policy kung ito ay hindi siya universally acceptable, or hindi ito maaring i-apply sa lahat ng mamamayan kaugnay doon sa kanilang mga sakit. So unti-unti na unawaan ko ito. Nag-aral ako, nag-research ako ng mga leaders and personalities dyan sa social media. So nakatulong sa akin ng malaki ang mga YouTube, ang mga presentation ng mga low carb doctors natin, foreign and local, very striking sa akin sa aking early education ng low carb, sina Dr. Ro, actually siya yung aking finokusan na low carb advocate and practitioner, at yung iba ay mga foreign doctors na. So sa akin ay halos napanood ko lahat ng mga videos at presentation ni Dr. Berg, si Dr. Eric Berg,
at marami pang iba. No? At sinaliksik ko sino yung mga pioneers ng low carb, kailan nagsimula ang low carb, at sa process na yon natutuklasan ko na ang tinatawag na keto diet. Very popular ang keto. Kapag browse mo ang Google, lilitaw doon ang mga salita na yan, ano? Ang mga articles at mga reference na yan. Keto diet, low carb diet, wellness, longevity, yan yung mga lilitaw at sandamukan ang mga literature at mga information na makukuha mo. No? Pero sa akin, ang attitude ko kasi mga ka-low carb ay very critical ako. Ang lahat ng mga sinasabi ng Google ay hindi ko tinatanggap. So nagiging analytical and critical ako. No? Ang mas dahil ang Google in general is controlled by the big pharma, is a propaganda machine ng mga ruling elite. No? Ito ay nagiging venue and avenue nila to bombard their ideology and propaganda para sa general public sa buong mundo, no? At therefore mga half-truth and half-lies ay nagkalat sa Google. Kaya hindi ako nag-focus lamang sa Google. So ang iba pang mga paraan o resources na ginamit ko ay ang mga research paper, mga research document ng mga doktor mismo. No? So ito ay galing sa kanilang mga pag-aaral at application, hindi lamang sa hayop, ano, yung kanilang application, kundi maging sa mga humans. Ano? Ganon din, marami ang mga resources na makukuha natin sa mga video movie, mga movie documentaries, in particular sa akin dito yung Fat Lies, Big Fat Lies, ang ating unang mga napanood na mga video documentary. So sa lahat ng yon mga ka-low carb, na mga pag-aaral na ginawa ko initially sa period of 3 months, tinanggap ko na. Sabi ko, this is it, mabuti, isang mabuting paraan ang low carb para sabihin natin ganito. Ang isang na-instill pala sa aking may dagdag ko doon sa mga other research ko, yung principles ni Hippocrates. Si Hippocrates kasi mga ka-low carb na alam naman ng lahat ay tinaguri ang father of medicine. At based doon sa kanyang mga dictum kung tawagin, ay naging popular ang dictum na ito na let thy food be thy medicine and thy medicine be thy food. So, yung principle na yon ay inunawa kong mabuti, sinaliksik kong mabuti at kumbinsido ako doon sa dictum na yon na ang lahat ng mga pagkain ng tao, ang lahat ng intake ng tao ay nagsisilbing medicine. Ang lahat ng mga pagkain natin ay magsiserve siya as medicine. So, kung ito ay natural and real food ang ating kakainin, magsisilbi siyang magiging medicine. In the same manner, kung ito ay mga processed food, mga junk food ang ating kinakain, magsiserve ito as a poison. So, unti-unti kang papatayin ng mga poison na ito, in particular yung mga processed food, yung mga junk food na yan, na very accessible sa grassroots at sa mamamayan dahil murang-mura kumpara doon sa mga real food na meat, fat, eggs at iba pang mga natural foods. Okay. Putulin ko ang aking kinukwento mga ka-low carb at i-shoutout ko si Ivory. Ivory, Low Carb Diaries. Thank you for having me on your live, Uncle. Though hindi tayo nagkadinigan, pero ang importante po ay nadinig po tayo pareho ng mga viewers. Again, happy second year Low Carb anniversary and congratulations on your ebook launch. Okay. Maraming salamat, Ivory. At naremedyohan natin ang ating
technical limitations sa ating broadcast at narinig tayo ng ating mga taga-subaybay. No? Okay, idugtong natin si Annette. Should include right supplements formulated by 150 scientists. Please inquire for info. Oh, I think itong si Annette ay friend ng mga big pharma. Anyway, may dugtong ko yung comment na yon ni Annette na should include supplement. Sabi ko nga kanina, even before nag-involve ako sa low carb, ay hindi ako naniniwala sa mga synthetic and chemical base, lalo na sa mga supplement. Walang silbi ang mga supplement. Yun ang aking pananaw, wala pa ako sa low carb. Lalo na ngayon, napatibay yung ganong pananaw ko at pagsusuri ko na dito sa low carb living, hindi kailangan ang anumang food supplement. Supplement para sa heart, sa liver, sa kidney, sa immune system, lahat ng klase ng supplement ay walang silbi. Hindi kailangan yan. No, I reiterate ko, ang lahat ng klase ng food supplement ay hindi kailangan ng sino mang seryosong low carb practitioners. Sapagkat ang tunay na supplement, ang tunay na medicine, na multivitamins, ng mga minerals, ng mga low carb practitioners ay nagmumula doon sa kanilang real food, sa mga natural food na kinakain nila. Mula sa meat, all kinds of meat, sa lahat ng mga fats, including oils, nuts, tulad ng olive oil, coconut oil, at ilang mga grass-fed butter ay tunay na mga supplement or sabihin natin vitamina at nutrisyon na nakukuha ng mga low-carb practitioners, including itlog. Ang isang botelyang supplement ay walang saysay kumpara doon sa isang piraso ng itlog. Nilaga man ito or prinito mo ay mas mabuti pa yon kaysa kumain ka o uminom ka ng mga synthetic at chemical-based na mga supplement. So I'm sorry kay Annette doon sa kanyang binanggit, ay kontrang-kontra po ako diyan sa iyong proposal na yan. Ano? At ipasok natin ang isa pang shout out kay Judy Lopez. Your advocacy po is very helpful. Congratulations po. Okay. Thank you, Judy. At okay. Ipagpatuloy po natin. Ano? Ganito. So, sabi ko kanina, ano ang dahilan? Ano ang sakit ni Uncle Justin? Bakit niya naisip na pumasok sa low carb? Okay. Number one, mga ka-low carb, noong 2015, 2015, na-diagnose ako na meron akong hypertension. Madalas kasi na masakit ang aking batok. Araw-araw po kasi ang aking gawain mula umaga hanggang gabi ay nasa meeting ako, nasa mga consultation meeting ako ng mga leaders ng mga civil society organizations and some LGU officials. Araw-araw yon. So, noong 2015 kasi, ang period na yan, going to 2016, that was the period of electoral climate dahil national election yan, presidential election. Yun yung panahon na tumakbo si Mayor Digong, Mayor ng Davao na kaisa-isa sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na tumakbo sa pagkapangulo. At during that time, ako ay isang political consultant ng isang kandidato somewhere sa Visayas. Kaya before 2016 election, 2015 pa lamang ay nandun na ako, nakababad doon sa mga localities na yan, conducting several meetings, consultations, and training sa mga leaders. At sa mga ganong mga activity ko, araw-araw,
lalo na tuwing hapon, ay sumasakit ang batok ko, masakit ang ulo ko. So, uh, nagiging balakid sa akin yon dahil mayroong pagkakataon na to some extent napaparalyze ako. Ibig sabihin, kailangan ko lamang humiga ng ganito, magpahinga, ayaw kong magsalita, ayaw kong kumilos, ayaw kong tumayo. So, may mga meetings at mga gawain ako na hindi nagagampanan from time to time. So, doon ko natuklasan na high blood. Mataas. On the average, 150 ang aking BP. Sa akin kasi, kapag ka 130 at 140 ay high blood na yon, masakit na ang batok ko. Umaabot ako ng 150, nasusuka na ako at nahihilo, no? Mayroong isang umaga, madaling araw, 5 a.m. in the morning, natutulog ako sa bahay, bigla ako nagising, mga low carb, no? So, dahil naiihi ako during that time, pero hindi ako makatayo. Umiikot ang aking paligid at ginising ko si Giliw. Sabi ko, parang nahihilo ako. So, parang, ano ba tawag doon kapag ikaw ay biglang tumayo ay nahihilo ka? Akala ko ganun lang. Pero several minutes na, umiikot pa rin yung aking paligid, ang aking paningin. So sabi ng misis ko, ay high blood ka. So binipi ako during that time at lumitaw nga 150 over something. Nakalimutan ko na yung over nito. I think 70 or 60. So high blood ako. Yun yung nag-trigger sa akin ngayon na nagkaroon ako ng full blood chem test at executive check-up. 2015 yon. So, na-declare ngayon ako na high blood at ang payo ng aking doktor ay magbawas ng aking tiyan. Siguro I was 80, ang kilo ko, ang timbang ko ay 82 to 85. Yun yung aking timbang during that period. At overweight ako. Liban yung pagiging overweight ko ay relatively malaki ang aking tiyan dahil sa sedentary style ng aking pamumuhay sa araw-araw ay halos nakaupo lang ako in 24 hours. At kaya di proportion yung aking build, at malaki ang tiyan. Overweight na, malaki ang tiyan. Okay. The same period, mga ka-low carb, ako ay na-diagnose din na meron akong hyperthyroidism. Ang hyperthyroidism ko, that is a thyroid imbalance, hormonal imbalance. Ang effect sa sakit ng hyperthyroidism ay yun yung tinatawag na involuntarily pumapayat, bumagsak ang katawan ng tao. So sabi ng pamilya ko, parang may sakit ka. Kasi bigla akong 2 weeks period ay biglang bumagsak ang aking katawan na parang overweight na bumagsak ang katawan na parang may problema sa lungs or TB. Parang. So nagsuspecha ako na baka ako ay may problema sa diabetes, sa aking blood sugar. Sapagkat ang aking pamilya kasi, mga ka-low carb, ang lahi ng aking father's side, ang lahat ng mga kapatid niya, babae o lalaki, ay merong ay diabetic. So naranasan, pati ang kanilang mga first cousin, second cousins, sa pamilya ng Mapili side, ay mga diabetic. So genetically, may problema ang aking lahi doon sa blood sugar. Subalit sa buong angkan namin, ang aking father lamang ang hindi diabetic. Yun naman ang kainaman nun. Kaya sa akin, directly ang aking father is not a diabetic. Kaya just the same, nagpakonsulta at nagpa-lab chem. At doon natuklasan na hindi ako diabetic. Instead, ako ay mayroong problema sa hormonal imbalance. Yun yung hyperthyroidism.
nabanggit ko ba kanina na ang doktor ko ay binigyan ako ng maintenance doon sa aking pagiging high blood? Parang hindi, no? So sabi niya, nung doktor ko, uminom ka ng ganito. Micardis yun. Natatandaan ko yung from 2015 to 2022 na iniinom ko araw-araw as maintenance. Sabi ng aking doktor, yan ay iinumin mo na habang buhay. So, yun, Micardis. Dito naman, ang aking iniinom ay Tapasol. Itong Tapasol, nagre-range ng 10 milligrams. May panahon na nire-reduce ito ng aking doktor ng 5 milligrams 3 times a day, morning, lunch, and one. So isipin nyo, yun yung mga iniinom ko araw-araw para sa maintenance ng aking blood pressure. At pangalawa, yung aking araw-araw na iniinom na maintenance sa aking hyperthyroidism. I think ang presyo noon is 9 pesos yung Tapasol, 1 tablet na maliit. So times 3 on araw-araw. So from 2016, 2015 to 2022. No? So that is around 7 years kong iniinom sa aking katawan yon. Ano? Yung dalawang tinawag nilang maintenance. Ano? Mabuti naman at number one, hindi nawawala yung aking hypertension. Pero nakokontrol niya na hindi mag-shoot up. Okay? Ganon din yung aking hyperthyroidism, hindi gumagaling. In fact, sinabihan ako ng aking doktor, habang buhay na yan, pare. Nagkataong kumpare ko yung doktor sa heart center, no? Habang buhay na yung hyperthyroidism mo, pero para hindi lumuba at lumalayan, ay kailangan mong patuloy na iinumin itong ganitong mga maintenance. No? So yun yung aking naidagdag ngayon doon sa aking araw-araw na sinabi ko kanina na hindi ako naniniwala sa mga chemical and synthetic base, pero inobliga ako ng doktor na inumin yon dahil nga doon sa pagkontrol ko ng hypertension at ng hyperthyroidism. Ano? So naobliga akong inumin yon. Ano? Okay. Hanggang sa ano ang nature ng aking gawain during the time, ano? Ibig sabihin ang aking habit, ang aking mga kinakain. I-share ko briefly yung mga kinakain ko during that period, ano. Tayo ngayon ay tumatakbo na ng 51 minutes, no? So 6:57 na. So I think mga ka-low carb at mga taga-subaybay ay baka lumagpas tayo sa 1 hour sharing ng ating second anniversary special ngayong gabi. Ako po ay mataka. Nung sinabi ng doktor na bawasan mo ang kanin, remember ang sabi niya sa akin ay hindi niya sinabing huwag kang kumain ng kanin, kundi bawasan mo ang kanin para daw ma-regulate ang aking blood pressure, no? Pangalawa, para mapalit ang iyong tiyan, kasi yun yung mga indicator nila na para hindi lumala ang iyong high blood, ay paliitin ang waistline. Ano? So, ang susi doon para mapalit ang waistline, sabi niya, huwag kang kumain ng kanin. Sapagkat ganun ka-general ang sinabi niya, ang ginawa ko ay inalis ko lamang ang hindi pagkain ng kanin during supper, no? Sa dinner. No? So sa morning o kaya sa lunch, kumakain ako ng kanin. Hanggang sa nabago yung ganong habit ko, hindi na ako kumakain ng kanin, pero madalas akong kumain ng iba pang mga carbs. Itong mahilig akong maghanap ng masasarap na bread, wheat bread, French bread, at mga whole wheat bread. Yun yung mga kinakain ko. No? Ayaw ko naman hindi ako kumakain generally ng mga white bread, kundi mga whole wheat bread ang aking kinakain, sa aking pag-aakala na ito ay mabuti. Sa aking pag-aakala na ito ay mas maganda sa kalusugan. No? So naging mahilig din ako sa pasta, no? Sa mga noodles. No? At tinahunting ko ang lahat ng mga restaurant na may masasarap na ramen. No? So matakaw ako sa ramen during that period. Ayaw ko lamang ngayong spaghetti dahil hindi ako mahilig sa mga spaghetti type na mga pagkain. Instead, yung mga palabok type ang aking kinakain. O mga pansit, bihon, gisado, o mga anong tawag dito,
isang pancit. No? So yun ang aking mga karaniwang kinakain. At yun nga, hindi nagbabago ang aking presyon ng dugo, hindi rin nabawala yung aking hyperthyroidism. Pero nakita ko dito sa ating, bago ako magpatuloy mga ka-low carb sa aking kinukwento ngayon, nakita ko sa ating monitor si Madam Menyane Bautista Jimenez. Tingnan natin, Madam Menyane. Hello. Yes Magandang po. gabi po. Magandang gabi po, sir. Oh. Naririnig niyo po ba ako? Opo, opo. Okay. Naririnig ninyo ako pero ganon sa akin ay hindi ko kayo naririnig. Bakit kaya Ay, nagkaganoon? Bakit po kaya? Ang ating kwan. No? Sige, ganito po. Opo. Okay. Pwede na po kayong magsimula sa inyong mensahe at mga ilang pananalita para sa ating program ngayong gabi. So go ahead po. Si Madam Menyane Bautista Jimenez, ang ating isa sa mga naging guest natin sa Kwentong Low Carb. Siya ay mayroong dumanas ng diabetes sa loob ng 25 years. Pero sa loob ng 1 taon na pag-practice niya ng kanyang low carb living ay nawala at na-reverse niya ang sakit na diabetes. So, proceed po kayo, Ma'am Menyane, sa inyong mensahe. Hello po, good evening, sir. At sa mga kagrupo po natin, more power po. 2 years na po pala itong inyong group. Narinig niyo. 2 years na po pala itong inyong group. Okay po. More power po. God bless. Naririnig ko po kayo. Pinakikinggan ko dito sa isang sa cellphone. So, magpatuloy po kayo. More power po. Stay low carb. Sana po dumami pa yung yung mga nagiging aware sa ating pinakain araw-araw. Hanggang ngayon po, low carb pa rin po ako. Pinipili ko pong huwag madapa. At sana po, yung mga may nararamdamang kakaibang karamdaman, ito na po yung remedyo natin. Huwag po tayong magsawa, huwag po tayong manghinawa, huwag tayong tamarin sa pag-prepare. Madali lang naman po eh. Di po ba, ihaw-ihaw, prito-prito lang, okay na. Basta wala ang kanin. Di po ba? Yun lang po, sir. At more power ulit. God bless po. Good health palagi. At sa mga ka-member po, sa mga nagpa-follow, keep sharing lang po. Ano po? Ano lang po. God bless po. Bless you and God bless. Bye. Bye-bye po, sir. Good evening. Good evening, everyone. Maraming salamat po, Ma'am Menyane. Opo. At magandang gabi sa inyo. Opo. Padayon po, padayon. Ganun po ba yun? Okay, si Ma'am Menyane ang nagbigay ng mensahe para sa ating second anniversary special ngayong gabi, no? At nakita ko ay nasa studio na rin ang isa pa nating low carb leaders. Good evening. Good evening, everyone. Okay. I-check ko naman ang aking audio mamaya. So, papasukin natin si Sonson. Si Gemini Sonson Plaza, ang ating kaibigan at siya ang ating naging special guest itong 21st episode nung nakaraang linggo lamang. Magandang gabi sa iyo, Sonson. At naririnig mo ba ako? Yes, okay, yes, opo. Din nagkaroon ng problema talaga, no? Hindi kita naririnig, so therefore, pakinggan kita dito sa aking cellphone. Okay po. Okay, please proceed. Ano ang iyong mensahe, Sonson? Okay, first and foremost, I would like to greet you, Uncle Justin, for
uh, this movement. Kaya tamang-tama talaga na tinatawag tong movement because let us revolutionize the way people think about nutrition. And congratulations din sa launch ng inyong ebook. I'm hoping and praying na makakatulong ito sa ating mga followers, sa inyong mga followers. And you are an example that we can thrive and live on a low-carb nutrition and lifestyle. And maraming salamat po for having me on your 21st episode. More power to you, Sir Justin, and to this platform and to all the followers. Padayon lang po. Nakamute pala ang aking speaker. So maraming salamat, Sonson, sa iyong mensahe at nakakatuwa ang iyong mga binigkas na mga punto at tunay na ang low carb lifestyle ay isang paradigm shift at revolutionary in nature, ano, at kailangan ng radical na pagbabago from high carb to low carb lifestyle. Okay? Muli, maraming salamat at padayon sa iyo, Sonson Plaza. Alright. So magpatuloy tayo sa ating sharing kanina, no? Okay. Idagdag ko mga ka-low carb na noong period na yan ay hindi nawawala ang sakit ng aking batok araw-araw. Nakakaranas ako ng from time to time siguro sa loob ng isang linggo, twice or thrice na meron akong chest pain. No? So may chest pain ako, pero seconds lamang yun. Ano? So ang ginagawa ko lamang ay noong may mga halaman kasi akong herbal, in particular itong mga luyang dilaw, ano, turmeric, at kapag may mga harvest ako, ang aking iniinom na tea ay turmeric tea. So kapag sinusumpong ang aking pagka nagkakaroon ako ng chest pain, umiinom lamang ako ng turmeric tea, 2 hanggang 3 sip lamang, nawawala na agad. Ano? So sabi ko napakabisa yata nito. Kaya so ganon ng ganon. Kapag wala naman akong hindi available ang aking turmeric tea, at sinumpong ako ng aking chest pain sa gabi, no? Usually sa gabi yun, bang matutulog na, ay sumasapat naman kahit na tubig lang. Ano? Several sip ng, ng tubig, hanggang 3 sip ng tubig, nawawala na. So in seconds, nawawalan bigla rin yung aking chest pain. So hindi ako naging nag-alalang masyado. No? Kaya nagpatuloy ako doon sa ganong gawain ko at sabi ko mukhang may problema lang talaga ako sa blood pressure at sa heart, kaya sinusumpong yon. So nagpatuloy yung aking yung pag-iwas ng kanin sa gabi at noong sumapit ang pandemic ay naisipan ko na magkaroon ng exercise, physical activity ang aking katawan dahil generally ay bawal ang palipat-lipat o pagkilos ng pag-mobilize ng iba't ibang mga lugar. So nag-enroll ako sa isang physical fitness program sa pamamagitan ng Muay Thai kung tawagin. No? At nag-enroll ako dyan for 2 years. No? Noong period na yun ay sarado ang mga gym, mga ka-low carb. So ang aking gym na ginagamit ay sa bahay ng aking mga kaibigan, paikot-ikot kami, o bahay ng aking coach, no? Ang aking Muay Thai coach na mga UFC fighter, itong mga ito. No? At nabawasan ang aking timbang sa loob ng 2 taon ng 2 kilos. No? Okay. So, in short, hanggang sa matuklasan ko na nga itong low carb. 2 weeks ako na nag-practice ng low carb para sa aking sarili hanggang sa aking analysis,
kailangan kong maunawaan exactly ano yung mga protocol ng low carb, pag-practice ng low carb lifestyle. Hindi pwede ang trial and error at subok tapos error, subok tapos error. So, naghanap ako ng mga dati nang nagpa-practice dito at nakita ko itong sa aking social media feed si Dr. Brian Castillo, no? So naging sa madalit sabi, kinuha ko siyang coach at kalaunan naging coach ko na rin ang kanyang partners na si Kuya Gibo. So dalawa silang naging coach ko at pumasok kami sa isang arrangement ng 6 weeks program, no? So natutunan ko ang mga basic foundation ng low carb lifestyle, ano. So yun naman ang mahalaga sa atin. Ano ang tamang mga protocol, ano ang tamang pagkain, ano ang hindi tamang pagkain, ano ang surprisingly nakita ko na ito ay mahalagang i-determine kung ano ang tamang mantika sa pagluluto at ganoon din meron tinatawag na idagdag sa aking vocabulary yung tinatawag na dirty low carb at hanggat maaari ay maiwasan yan. Ganon din ang mga salita, mga bagong bokabularyo na nadagdag sa akin, yung mga salitang electrolyte at intermittent fasting. So lahat yun ay natutunan ko. Yun yung mga fundamental, basic empowerment kung tawagin ko, ano, na-empower ako doon sa 6 weeks period na yan sa pag-coach nina Doc Brian at ni Kuya Gibo sa akin, ano. At naunawaan ko na para sa kabatiran ng mga low carb beginners, ang mga dapat kainin, no, kapag binawasan natin ang low carb sa ating katawan, dapat nating pangunahing kainin ay karne. Lahat ng klase ng karne at ang structure ng karne ay number 1 sa ating listahan ay red meat. Lahat ng klase ng red meat ay kainin mo. Yun yung pinaka masustansya, pinaka nutritious na mga pagkain ng tao. Karne, red meat. Tapos yung iba't ibang mga klase na ng meat. Ng pork, ng chicken, at lahat ng klase ng mga meat ay pwede. Pangalawa, so natutunan ko rin yung dapat bahagi ng ating daily food intake ang tinatawag na fat and oil, no? So dito na pumasok yung aking pag-unawa ng dapat na gamitin sa pagluluto na oil ay mga coconut oil primarily dahil ito ang pinaka-accessible, pero pwedeng gamitin ang mga virgin olive oil, pwedeng gamitin ang mga avocado oil at butter. No? Doon sa butter ay hindi pwedeng basta butter, no? Hindi pwede margarine, hindi pwede yung mga, kundi titingnan mo yung tinatawag na hanggat maaari ay yung grass-fed butter ang ating gagamitin from time to time na isasama doon sa ating mga food, lalo na sa mga lechong kawali o iba pang mga pritong pagkain. Natuwa ako mga ka-low carb dahil po pwede nang kainin sa low carb living ang lechon, ang mga matataba na pagkain, ano? Ang crispy pata, ang lechong kawali, ang lahat ng mga yan, including chicharon, ano? Ang lahat ng mga yan kasi ay hindi minimum lamang ang aking kinakain during high carb pa, no? Dahil hindi po pwedeng pagsamahin ang carb o kanin kapag kumakain ka ng ganyan mga matataas ang karne at mga taba, no? Dahil lalong magkakaproblema ka sa metabolic disorder sa iyong katawan. Okay. So, ganon din ang balot, ano? Ang balot mga ka-low carb ay hanggang isa lamang ang aking kinakain kung gusto kong kumain nito, no? Pag kumain na ako ng 2, medyo sumasakit ang aking batok.
hindi na ako komportable, no? Pero noong nag-low carb na ako, ay pwede akong kumain, nasubukan ko hanggang 6 na balot in one sitting, ano, sa isang meal ko lamang ay kinain ko yun. Several times ay yun ang aking meal pagka sa gabi, no, sa second meal. At maganda ang aking pakiramdam, ano. At ay hindi sumasakit ang aking batok. No? Ano pa ang mga kwan? Generally kasi hindi ako mahilig sa mga sweets talaga, no, at kaya mga soft drinks. So madali ko natanggal itong mga yon, ano. Hindi ako dumanas ng cravings, mga kasama at mga low carb, no. Hindi ako nag-crave ng sweets, hindi ako nag-crave ng kanin, hindi ako nag-crave ng ano pa mga pagkain dahil I am very serious, ano. Ang isang kumpare ko, nag-start kami, sabay kami ng isang kumpare ko, paring Noel, kung nakikinig ka, kung napapanood mo itong broadcast ko na ito, sabay kami ng kumpare ko na ito noong July 28 na mag-start ng low carb. At sa mga engagement namin, kasama ko siya sa gawain sa local development, sa local government units consulting practice. Kapag bumibiyahe kami sa iba't ibang mga probinsya, kasama siya, masasarap ang mga handa ng mga mayor ng mga political leaders sa mga probinsya kapag nagpupunta kami sa kanila, no? So naghahanda sila ng pinakamasasarap na mga pagkain. Yung kumpare ko na binabanggit ko, ay hindi niya maiwasan kumain pa rin ng kanin o kaya mga pansit o kaya mga pagkain na may carbs. Pero sa napansin niya, bukod tangi ako, hindi stricto talaga, hindi ako kumakain ng mga carbs. So nilalantakan ko lang yung mga karne o kaya karaniwan, mga crispy patang inihahanda nila. No? So ganon yung naging pagpili ng mga pagkain. Ano? Bagamat marami, several instances ay pinupuna ako ni Doc Brian o kaya ni Kuya Gibo kapag ka nagsasubmit ako ng mga pagkain, ano, or kinukwento ko yung nangyayari sa akin sa maghapon para sa impormasyon ng mga taga-subaybay, ng mga low carb followers natin. Ang conduct ng aking activity on the daily basis ay meeting sa mga leaders, meeting sa mga LGU officials, at karaniwan nagaganap ang meeting sa mga restaurant. So, in general na takbo ng aking meeting ay hindi maiwasan talaga. May pagkakataon, iiwasan ko itong pagkain ng mga tinatawag kong generally naiiwasan kung hindi kumain ng mga carb, na mayroong mga carb na pagkain. Pero hindi na maiwasan yung pagkain yung tinatawag na dirty low carb. So yun yung mga panahon na nakakakain ako ng dirty low carb dahil doon sa mga restaurant, hindi natin sigurado kung anong mga ingredients na isinasama na ginagamit nila doon sa mga food na yan. Kahit na ito ay, siyempre kung minsan na hindi mo mapapansin o mahalata o unconsciously, hindi mo na itanong minsan doon sa waiter or sa restaurant kung ito ba ay na-marinate, ano? So minsan malalasahan mo na medyo sweet yung food kahit na ito ay grilled or prito, so na-marinate ito with sugar, no? So yun yung mga tinatawag nating dirty low carb. So nakakaranas ako ng ganong mga pagkakataon, kaya napupuna ako ng aking dalawang coach doon sa ganoong food intake ko doon sa na i-report sa kanila. Okay. Sa makatwid, lahat ng ito ay naging habit ko na yon sa loob ng maiksing panahon in 6 weeks nung aking low carb program. Sa pamamagitan ng pag-coach sa akin ni Doc Brian at ni Kuya Gibo, no? Before low carb kasi ay mahilig din talaga ako sa gulay. Kumain ng gulay. But not necessarily I am a vegetarian. Ano? Di ako vegetarian. Kundi, pumasok kasi sa aking consciousness na sa buong pag-aakala na ang gulay ay masustansya. No? So, totoo naman na in general, masustansya ang mga ilang gulay. At nasa natutunan ko na huwag kumain ng mga root crops at mga starchy vegetables tulad ng mga starchy food tulad ng mga root crops, kamote, patatas,
carrots, squash at iba pa. No? So iniiwasan ko yung pagkain ng mga yan. Ano? At hanggang sa aking mga plate na sinasubmit ay karaniwan, ang gulay doon ay cucumber na lamang. Ano? Nung simula, ang cucumber ko ay marami, siguro mga more than half ng isang cucumber. Pero later on, natutunan ko na ang cucumber, na ang vegetable na kinakain ko, kumbaga ganito, i-imagine ninyo mga ka-low carb, sa isang plato, ang komposisyon ng pagkain natin sa isang plato, sabihin natin 50% ay meat, 50% ay vegetable. Noong nagsisimula ako, may ganun akong tendency. No? Naisip ko sa aking pag-aaral na hindi kailangan magpantay. No? Sa katunayan, doon sa ating plato, dapat majority doon ay meat. Later on, nalaman ko na lamang, natutunan ko, na ang mga vegetable ay kahit na portion lamang. Sa akin ngayon ay ginagawa ko na lamang siyang siguro mga 1% na lamang. Ano? So, 3 slice na lamang ng cucumber yung aking inilalagay sa aking plate minsan. Minsan kung may mga vegetable tulad ng pechay siguro, o mga kangkong, siguro may portion. Ano? Portion of it, no? Naniniwala pa rin ako na mahalaga itong mga portion ng gulay na ito. It is not because of the nutrients na makukuha, that is secondary, kundi yung para sa gut health yun. Yun ay para sa layer at kalusugan ng ating gut, ng ating bituka, ng ating intestine. Ano? Pero instead na ma-occupy ng mga vegetable, yung 50% ng ating kinakain, so dapat i-occupy na ito sa ating stomach, no? Ng meat o kaya ng egg, you know. So yung fat, yung meat, yung fat and protein dapat ang majority ng laman ng ating pagkain. Yung mga vegetable ay secondary na yon. So yun yung pang dagdag lang natin. O kung may konting salad, okay lamang yon, pero hindi yun ang ating primary na pagkain. So, yun yung aking natutunan doon sa process ng aking food intake. Okay. Sa atin naman ay mga ka-low carb, natutunan ko, madali ko naunawaan at natutunan yung tinatawag na food guide na merong red, na merong green, yellow, and red. Pagka green, ibig sabihin lahat ng mga food na nasa listahan ng green ay yun ang ating madalas kainin, no? Regular na kainin. Merong yellow, ang mga nakalist doon ay in moderation. Paminsan-minsan po pwede natin kainin yun. No? Pero siyempre yung mga nasa red color ng ating food guide ay iwasan ng kumain ng ganoon. No? In general, lalo na kung ikaw ay nasa period of healing. Kung ikaw ay may mga sakit tulad ng hypertension or hyperthyroidism, yun yung ating ginagamot. Yun ang ating period of healing, kumbaga. So, sa loob ng 6 weeks na yon, yun yung general application ng period of healing. Okay. So, mga ka-low carb at mga taga-subaybay, yun ang aking natutunan doon sa period ng aking pagpasok na sa low carb. Okay. Isunod ko yung ano ang resulta nito, no? In my, sabihin natin ganito, natapos ako ng 6 weeks. After ng 3 months ng aking practice ng low carb, nagpa-lab test ako, nagpa-lab chem ako, full lab chem. At nasurpresa ang aking doktor. Yung doktor ko kasi para sa hyperthyroidism, tsaka doktor ko sa puso o sa blood pressure ay isa. Nasurpresa siya. Sapagkat nung ipakita ko yung resulta ng aking blood chem, ay normal na lahat. Normal na ang aking blood pressure, nagre-raise na lamang siya ng minsan 110 to 117 yung pinakamataas ko, no? Hindi tumataas yun ng 120, kundi 110, 117 pababa. At hindi ko makalimutan itong binabanggit ni Doc Brian sa akin na yan ay
blood pressure ng isang high school. Blood pressure ng mga teenager. No? So, isa akong senior na nagkaroon ako ng blood pressure ng isang teenager. No? So, nakakatuwa yan, mga ka-low-carb, sapagkat na sa loob ng 6 na linggo ay na-reverse ko, na-normalize ng aking pagkain, ng kinain kong low-carb, yung aking blood pressure. At ganoon din, normal na ang aking hyperthyroidism in 3 weeks' time. Ang lahat ng iniinom kong gamot na maintenance sa blood pressure ay inalis na. Ang nag-alis, inirekomenda actually ito ni Doc Brian, ng aking coach, pero sinabihan din ako ng aking doktor sa heart center na there is no need to continue your medicine. So, ganun din, yung aking gamot sa hyperthyroidism, 3 beses kasi yan sa maghapon, so ginawa lang niya ay nireduce niya. So, yung 5 milligrams na tabletang maliit ay hinati yon at yun yung iniinom ko 3 times. So, tigka kalahati. So, 5 milligrams, 2.5 na lamang ang aking iniinom. No? At after 1 week, sabi niya, talagang hindi mo na kailangan yan. So, totally inalis na ang lahat ng mga gamot ko after 1 week. In particular, doon sa hyperthyroidism. So isang malaking tagumpay para sa akin at nawala, na-reverse at na-normalize ang aking mga karamdaman na yan, na bahagi yan ng tinatawag natin na metabolic disorder. Okay, so yun ang pagpapatunay mga ka-low-carb, mga taga-subaybay, na ang ganitong sabi natin paraan ng paggagamot sa ating karamdaman ang tamang prescription para mapawi, gumaling at mawala ang ating mga karamdaman. Ang mga karamdaman na ito, idugtong ko na itong isang iba't ibang mga anyo ng metabolic disorder, hindi lamang hypertension, hindi lamang hyperthyroidism, including hypothyroidism, yun yung kabaliktaran mga ka-low-carb. Ang hyperthyroidism kasi ay biglaang pumapayat. Ang hypothyroidism naman ay biglaang tumataba. So yun yung magkabaliktad na just the same, yan ay mga hormonal imbalance. So that is another form, manifestation of metabolic disorder. Ganon din yung overweight, pagiging obese, at lalo na yung diabetic, type 2 diabetes or even type 1 diabetes ay isang anyo ng mga metabolic disorder. At iba pang mga similar na mga karamdaman, acid reflux, gout, GERD, PCOS, yan yung mga sakit na ang pinakasanhi nito, ang pinakaugat nito ay yung ating mga kinakain. Yung klase ng ating mga kinakain ang nagdudulot ng ating mga sakit na ito. Yung genes ay isang dagdag na factor para doon sa pag-contribute pero genetic man or non-genetic ang source, ang pagkain natin, ang nagtutulak, ang nagiging dahilan para malikha at lumubha ang ating mga metabolic disorder. Therefore, papasok ako dun sa aking natutunan dito mga ka-low-carb. Ang lahat ng mga sakit na idinulot ng mga kinakain natin ay hindi kayang lunasan ng anumang gamot. Walang kakayahan or walang intensyon ang health industry, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na lunasan ang ating metabolic disorder. Wala silang inimbento at hindi nila intensyon na lunasan ang mga sakit sa metabolic disorder dahil gusto nilang manatiling may sakit ang populasyon ng mundo
itong mga big pharma at itong mga ahente nilang mga doktor na manatiling may sakit para patuloy silang magbigay ng mga prescription at inumin itong mga pills, itong mga syrup at magpabaksin sa kanila at manatiling customer ng health industry. Hindi nila magagamot yan. Walang ibang prescription dyan, mga ka-low-carb, mga taga-subaybay, and this is, I am serious in declaring this. There is no correct prescription to normalize, to cure our metabolic disorder, kundi nutritional intervention. Kailangan natin ng dietary or nutritional intervention lamang ang makakapagpabago, makakapagpanormalize, makakapagpabuti sa ating kalusugan na lahat ng klase ng metabolic disorder. Hindi kayang gamutin ng mga prescription, ng mga pills, ng mga medicine, ng mga injection, ng mga vaccine, ang mga sakit ng metabolic disorder. Hindi niya magagamot ito. Patuloy na nagsisinungaling ang mga doktor na ito sa kanilang pagbibigay ng mga prescription para inumin ang mga sakit sa puso, ang mga alta presyon, ang sakit sa ang mataas na presyon ng dugo or blood sugar. Mananatili tayong tiga-inom ng kanilang gamot pero hindi tayo gumagaling. Ang sumada nito mga ka-low carb, walang iba nga na prescription, kundi alisin natin ang source ng ating sakit at yun yung tinatawag na i-restrict natin ang low carb na ito. Ating pagkain ng low carb at mga processed foods na ito. At yun lamang, wala tayong magagawa or walang maitutulong ang mga medical, ang mga health industry na ito para lunasan lahat ng ito. Maiksi ang panahon, 6 weeks lamang ay manonormalize ang ating mga metabolic orders na ito, metabolic disorders. Kumpara naman doon sa sinasabi nilang lifetime na nating iinumin ang kanilang prescription, ang mga gamot na ibinigay sa pamamagitan ng prescription na ito. Kaya natin putulin yun at yun napatunayan sa aking isang malaking lesson sa aking karanasan dito sa 2 years na paglo-low carb. Okay mga ka-low carb, at tayo ay lumagpas na ng 26 minutes at tingnan nga natin kung sino pa ang ating mga followers na nagbigay ng maalala ko mga ka-low carb, dito sa ating thread, merong pinost dito si Uncle Justin to get your complimentary copy of Uncle Justin's ebook, Low Carb for Beginners. I-click nyo lamang yung link na ito. Ito, pakita ko, I-click nyo lamang yung link na yan at doon nyo i-submit ang inyong request para sa copy na yan at bibigyan kayo ng access link naman para makuha ninyo ang file at ma-download itong ebook na ito, At puputulin ko ang ating presentation at magbibigay ako ng ilang mga acknowledgement, dito sa ebook na ito ay magbibigay ako ng acknowledgement doon sa mga low carb leaders na nagbigay ng forward sa akin ebook na ito, particularly kay Rita Sena. Nag-start siya ng low carb ng November 2021. Ganon din, maraming salamat kay Nens Bueno. Nag-start siya noong June 2023. Ganon din, maraming salamat kay Nedy Taberdo. January 22, nag-start ng low carb living. Maraming salamat din kay Bebot Magpantay. Nag-start siya ng November 2021 ng low carb. Ganon din kay Abraham Bisenyo or ang tawag sa kanyang social media ay nakalimutan ko ang kanyang account,
tika po na low carber, no? Maraming salamat sa iyo, Abraham. Nag-start siya ng March 2023. Ganon din, maraming salamat kay Analu, kay Ivory Labaw Sayed, yung nag-greet kanina, kina Ma'am Menyane Bautista Jimenez, kina Alma Cunanan Basilio, maraming salamat din, kina Dan Speedy Espedaleon, maraming salamat din kay Michael Tidoso, ang TikTok sensation. Ganon din kay John Paulo Ramientos, maraming salamat sa iyo. Kay Alan Geiran, kay Lovely Rabilla, kay Girly Abeliera, at kay Genesis Sonson Plaza. Sila ang nagbigay ng forward doon sa ating ebook at ako ay nagpapasalamat sa kanilang naibigay na pananalita doon sa ating ebook na ito, no? Okay. So sa huling bahagi ng aking presentasyon ay ganito, mga ka-low carb, no? Meron akong 12 points na natutunan dito. Hindi ko na ito palalawigin pa, pero titingnan ko ang aking sabihin nating inilista kanina, no? Na summary ng aking 2 years experience, no? Meron akong inilista rito na inihanay na 12 points, no? Uncle Justin's low carb revolution, 2-year transformation. Number 1 ay empowerment. Empowerment. Kung bakit ganoon, ang pinakamahalaga sa lahat ng mga low carbers ay empower ang sarili para maunawaan ang ano ang low carb, paano simulan, ano ang benepisyo, etc. No? Dito sa aking ilalabas na ebook ay kasama doon sa ating content yung tinatawag na low carb protocol. Meron tayong 5 protocol dito na magiging guide ng lahat ng mga gusto magsimula. At pinakamahalaga doon yung number 1, empowerment. Kailangan i-empower ang ating sarili, unawain, aralin ito. At 2 bagay kasi ito, mga ka-low carb, no? Ang pinaka-basic ay kailangan i-empower ang ating sarili, mag-aral siya, matutunan niya ang lahat. Ang mga principles and application. And number 2, kung ikaw ay merong ilang sobrang panggastos, ay po pwede kang mag-hire ng iyong low carb coach, no? Bagamat sa loob ng program ng 6 weeks ay medyo malaki ito, pero ito ay i-consider natin na it is not an expense, kundi it is an investment. Kasi health investment yung ating dinidevelop, so kailangan nating gumastos para doon sa ating proper guidance para sa ating practice ng low carb. So, kaya po pwede kang habang nag-aaral ka ay nagpapakoach ka, no? Ngayon, kung hindi sa iyong palagay ay hindi kailangan ang mga coach at kailangan mag-aral sa sarili, kailangan ang tinatawag ko na huwag basta mag-aral, kundi mag-aral at unawain. Di ba? Hindi po pwedeng panuorin lamang ang mga video, hindi pwedeng basahin lamang ang mga article or mga blog, kundi dapat unawain ng malalim itong mga principles and application ng low carb para i-integrate natin sa ating sarili, inculcate natin sa ating mga isipan at magsilbi siyang framework, no? Mahalaga sa atin ito, mga ka-low carb, sapagkat yung framework na sinasabi ko ay ito yung foundational framework. Kung matibay yung ating foundation, kung sa building, sa bahay, ano, may 4 na corner ito at kailangan matibay ang mga pundasyon na ito.
Ganon din ang ating pag-aaral dito sa low carb. Ang ating foundation ay dapat matibay. Nang sa ganon, ano man ang pumasok na mga propaganda ng mga big pharma sa Google, ang lumabas ng mga sikat at mga popular na doktor na nagpapalaganap ng mga maling kaisipan para sa ikabubuti daw ng katawan, marami, no? Maraming mga content creator ng mga doktor na hindi na kontra, no, doon sa ating low carb living. So maging critical tayo doon, ano? So dapat matibay ang ating foundational orientation doon para hindi tayo madaling maatake. Otherwise, kapag hindi natin ito nauunawaan, kapag ka nakakita tayo ng iba pang kontra or hindi align doon sa ating nauunawaan, ay nagbabacillate tayo, no? So yun yung tinatawag na patay sindi, no? Ang tawag minsan nila ay nadadapa, no? Pero nadadapa at hanggang sa hindi na nakakatayo, no? At nalulung na muli doon sa tinatawag na low carb, low fat, high carb na pamumuhay, na paraan ng pagkain. So mga ka-low carb at mga taga-subaybay, sa aking panghuling presentasyon, makikita ninyo mga ka-low carb yung aking binabanggit na yung full narrative ni Uncle Justin, I think 5 pages ito, ay nandoon yung full narrative, yung buong istorya ni Uncle Justin sa 2 years ng kanyang lifestyle sa ating ebook. Ang pangalawa, nag-enumerate ako doon ng 12 lessons, no? 12 lessons ni Uncle Justin sa loob ng 2 years. So naka-enumerate din doon sa ating ebook. So muli sa ating pagwawakas, ulitin ko na mamimigay tayo ng ebook ng libre. Nandito sa ating thread ang ating access link at makukuha nyo yan kung ang oras ng inyong submission ng request ay sa pagitan ng alas 6 ng hapon ngayong July 28 hanggang alas 6 ng hapon ng July 29. Kapag lumagpas po doon, hindi na po libre. May bayad na po yun. So ngayon lamang po natin ito ipamimigay ng libre ang lahat ng mag-submit doon. Ano? So muli mga ka-low carb at mga taga-subaybay, ito po si Uncle Justin nagpapatuloy sa low carb revolutionary lifestyle. Tawagin natin itong isang revolutionary dahil hindi ito mainstream lifestyle, ano? Ang nananatiling mainstream lifestyle ay ang high carb, low fat diet. Tayo naman ay low carb, high carb, low fat diet. Yun yung mainstream. Sa atin, as a revolutionary practitioner ng low carb, ang tawag natin ay low carb, high fat diet. So mas mataas ang fat. Sa kanila ay walang fat, in fact, ano? At maraming salamat sa inyong partisipasyon ngayong gabi. Pwedeng umabol ang iba pang hindi nakapanood at nakarecord naman ang ating palatuntunan ngayon. At muli, natutuwa ako sa inyong paglahok kina Ivory, kina Sonson, kina Madam Menyane sa kanilang greetings sa atin sa live stream sa ating second anniversary special. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si Uncle Justin. Hanggang sa muli, padayon.